What's up mga kabaks? Ako pala si Junry, ang nangarap masinso pero tamad. Magandang araw sa inyo mga kabaks. Tayo po ay meron ditong Yamaha R3 po mga kabaks. Ito po ay nasunog yung regulator, rectifier regulator po mga kabaks. Dahil po dito, ito po, kasi po ito po ay nasunog po mga kabaks. Yung linya po ng pinuntahan ko yung mga mga kabaks, source ng sunog, yun po meron pang isang release sa ilalim mga kabaks. Marami pong sunog sa ilalim. Yan po, pinalitan po natin yan mga kabaks. Tinanggal po natin yan, nilipat po natin ang pisto para mas maganda po mga kabaks. Dahil dyan po nag-cross yung sunog. Palagi pong namamatayan si sir mga kabaks. Naging nasusunog yung fuse nya mga kabaks at nagsha-shutdown po, kaya natitirikan. Dito po papalitan din po natin ito ng tail light po, yung buo mga kabaks. Yan po yung nakabox na po yun. Yan po mga kabaks, yan po yung ipapalit natin mga kabaks. Ito po yung regulator na nasunog, yung isang pin nasunog po mga kabaks. Ito po yung socket coupler nya mga kabaks. Klarong klaro yung sunog mga kabaks. Aayusin po natin yung wirings po nito mga kabaks, dahil para hindi na siya masunugan ulit. Tatanggalin natin yan, yung mga linya na yan po. Yan po, babaguhin natin yan. Yan po yung nasunog, at yan po yung katabi, yan po yung bago. Kinabit po natin yung bago, pinalitan natin ng socket. Ngayon gagawin po natin ay maglilinis po tayo ng spark plug at saka yung throttle body at saka injector po. Kasama na rin yung fuel pump mga kabaks. Isa dito ay nagpa-PMS na rin po mga kabaks, dahil matagal-tagal na daw na hindi ito nabubuksan. Lininis po natin yan. Ito na po yung binago natin. Yan po, binalit muna natin yan ng paisa-isa yung mga wire. Yan, wala na po dyan yung mga mga nagkalat na wire mga kabaks. Inayos na po natin. Tsaka yung relay doon po natin linagay sa likod. Yan po yung mga ilaw niya mga kabaks. Tsaka nagpalit doon tayo ng dito, oil seal doon sa fork niya mga kabaks, dahil tumagas na rin po yan. At nilipat natin yung horn kasi tumatama doon sa front fork. May gas-gas yung front fork niya mga kabaks. Nilipat po natin dyan sa yan mga kabaks. Kabilaan po yan, malaki po yung space dyan. Tinanggal natin yan dito po mga kabaks. Ngayon po tatanggalin po natin yung throttle body mga kabaks. Unahin po natin yung air cleaner para matanggal natin yung throttle body. Dahan-dahan lang po natin yan tinabaho mga kabaks. Hindi naman po nagmamadali si sir, at nagpatulong na rin po tayo sa kapatid natin na si Rubin. Shout out para sa may-ari nito mga kabaks. Galing siya ng Philippine Army po mga kabaks. From Cebu po ito na unit. Dito siya na-assign sa Samar, kaya pinagawa dito sa atin. Yan po, tinanggal po natin yung mga hose clip po mga kabaks sa ilalim, at saka yung mga hose na breather po mga kabaks. Yan po, tanggal na po mga kabaks. Sunod po yung throttle body mga kabaks. Pa forward tayo, pabilis-bilis, pakingkoy-kingkoy yung mga galaw-galaw. Ginamitan na yan ng holbot, rabot, daragabot mga kabaks para matanggal lang. Tinanggal natin dyan yung throttle cable.
tsaka yung mga coupler dun sa IEC at tsaka TPS po mga kabox. Yung injector pala niya dito mga kabox ay pinalitan na yung spacer po, linagyan po ng ang tawag nito, parang hose lang po yung linagay nila mga kabox. Kaya ginawan din po natin ng paraan yan para masiayos na yung unit ni sir, kasi kinakabahan daw si sir na nagbibiyahe kasi ilang beses na siyang nag-shutdown mga kabox. Natapos na po natin yung spark plug dyan. Ito naman po yung kasunod, yung throttle body. Nahirapan ako dito mga kabox kasi may inipit sila dito sa ilalim. Tinanggal kasi yung isang breather hose dyan mga kabox. Kaya medyo nahirap-hirapan tayo paghulbot-rabot piragabot mga kabox. Ginandaan natin pagdukot-dukot, ginamitan natin ng finger yan mga kabox para masungkit-sungkit lang yung sa ilalim nang matanggal naman yung ibang hose clip dun sa ilalim mga kabox, kasi binaliktad na nung unang gumawa. Kaya medyo nahirapan tayo. Hinanap-hanap muna natin kung nasaan yung ulo-ulo niya mga kabox. So mga kabox, shout out pala sa mga customer natin na laging tumatangkilik. Yan po, nakikita ko na po yung sign ng pera mga kabox. Kaya dahan-dahan lang, baka mapersa. Yun, natanggal na po mga kabox, nahulbot-hulbot na yung throttle body. Binalik-balik natin ng maayos yung sinayos natin yung mga hose clip kasi yung iba yupi-yupi na rin mga kabox. Mga kabox, wag po natin kalimutan na takpan yun mga kabox. Binugabugahan natin ng hangin at saka tinakpan din natin po yung manifold, baka mapasukan ng bulangot mga kabox. Alams na. Gastos malala, doble pa yung gawa mga kabox. Yan, inayos natin yung mga hose clip dahil na yupi-yupi na yan mga kabox. Tapos lininis po natin yung throttle body dyan mga kabox, kasi medyo madumi na at nag-stuck na rin po yung yung carbon po dun sa IEC nya mga kabox. Yan po, ginamitan po natin yan ng laway-laway daratay hook mga kabox para lang may balik yun. Sinabihan ko nga dito yung kasama ko na kapatid ko, tandaan niya kung ano yung ginagawa ko kasi baka hindi ko na may balik yung mga piyesa kung saan nakalagay. Ayan po mga kabox, yung throttle body nya maitim-itim na sa ilalim. Ngayon i-dismantle natin to mga kabox. Kunting kiningkoy-kinkoy para matanggal yun mga kabox, yung TPS. Dati mga kabox, takot akong magbukas ng mga ganito kasi baka hindi tumino. Ngayon takot pa rin. Extra careful lang po tayo. Yung IEC pala nito mga kabox ay hindi parehas po yung mga nakikita natin usual na mga unit. Ito po ay parang cross mga kabox, pero may spring pa rin po. Yan po.
Nahirapan na tayong bunutin yan mga kabaks dahil nag-stack up na po yung gilid niyan. Pero kinuskus natin. Yan po yung mga kabaks, maitim-itim na. Klaro na yung kulaling mga kabaks. Ayun, yung injector naman mga kabaks. Yan po, yung isang dawil ng injector yan. Yan po. Hindi na po yan original, pinalitan na po nila. Yung original po, yun po yung hawak ko mga kabaks. Linagyan lang nila ng ano, yan o, parang rubber na pinatong-patong mga kabaks. Ito po yung injector niya mga kabaks. Dito naman sa injector niya mga kabaks, pinalitan na rin nila yung o-ring po at linagyan ng teflon. Pinalitan po natin yan ng o-ring. Tinanggal na po natin yung teflon mga kabaks para hindi magsirit-sirit yung pressure dyan ng gasolina mga kabaks. Po, lilinis po natin yan mga kabaks. Yan na po yung throttle body mga kabaks. Yan o, makintab na sa ilalim mga kabaks. Yung sa ibabaw hindi na makaya. Yan po, masinaw-sinaw na yun o. Nakikita ko na mga kabaks yung sign ng pera, kwarta, huway pagal, butlaw la. Iwala lang tayo sa sarili mga kabaks. Ito naman po yung fuel pump nya mga kabaks. Palain na putol mga kabaks. Sinabi naman sa atin ni customer na naputol na to dati. Yan po yung kaputol mga kabaks. Ginawan po rin natin yan ng diskarte. Ginamitan po natin ng laway na pandikit. At ito po yung fuel pump filter nya po dati. Ito po yung ipapalit natin. Yung fuel pump filter po, magkaparehas lang po ng R15, R25 at saka X-Max po mga kabaks. Ito po yung naputol na nozzle doon sa fuel pump assembly. Yan po mga kabaks. Ginawan po natin ng diskarte niyan para hindi po magsirit-sirit yung gasolina. Ito po yung luma, madumi na. At yun po yung nakabit, yun po yung bago. Ito na po. Yan na po yung bago mga kabaks. Sound check po tayo mga kabaks. Ito po mga kabaks. Yan po, maliwanag na po sa gabi si sir. Hindi siya matatakot magbiyahe ng gabi. Yan po yung ilaw, yung low, yung heart. Yan po mga kabaks, thank you po. God bless us all. Bunal.